Open our Bible on Proverbs chapter 14, verse 34. Praise the Lord. Righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. Yes. Righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. But the question is, who will be the judge? Sino ang maghahatol? Sino ang magbibigay ng tinatawag na outcome sa bawat bansa? Wala nang iba. Hindi yung Diyos na lumalang sa lahat. Kung wala siya, there could be no anything that is made. Lahat na nasa kalangitan at itong ating tinutungtungan na sanglibutang ito. So, siya lang ang pinanggagalingan ng kahatulan sa lahat. Kaya nga sinabi diyan, promotion neither cometh from the east nor from the west, but God is the judge. Siya yung naghahatol. At sinasabi din diyan, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, but let all that glorieth glory in this, that I am he that exerciseth loving kindness judgment. So, ang Diyos ang naghahatol sa lahat. Kaya mapalad ang tao na kumikilala sa naglalang sa lahat through faith. Kaya nga sinabi diyan, the God of the heathen are idols, but our God is in the heavens, or in heaven. So yun ang nakapangyarihan sa lahat na magja-judge sa sanglibutang ito. Sabihin mo, Pastor, bakit may mga first world countries na maalwan ang buhay nila? Maganda ang pamamalakad ng kanilang gobyerno. Maganda ang kanilang sistema sa kanilang pamumuhay. We can count them. There are few of them. Palagay na lang natin. Kung nakapunta ka ng US, nakapunta ka ng Canada, nakapunta ka ng Australia, Singapore, kung saan-saan pa matatawag natin na sakop sa First World War, especially in Europe. So, sabihin natin, bakit maganda ang pamamalakad ng buhay nila? Maganda ang sistema nila. Because they follow the rule. They follow the system. They follow the law na ginagawa, na nagawa sa kanila. Sistema. So, ganun din sa ating Panginoong Diyos. If we follow the law, if we follow the ordinance of God, nandyan din ang kaayusan ng ating buhay. But if there is corruption, pag sinabing corruption, patawag natin yan, that is a system of being corrupt, not following the rules, violating the rules, violating the laws. So, dahil for gain, for advantage, at the expense of others, ang naghihirap, yung karamihan. So, kaya, wala nang iba. Gusto natin na ang bansa ay itataas ng naglalang sa lahat, righteousness ang importante, ang katuwiran. But sin is a reproach to any people. Kahit anong bansa ka pa sa sanglibutang ito, magkakaroon ka ng kakutyaan pag nandyan ang kasamaan. Tingnan mo ang mga anak ng Diyos, example lang. Basahin natin yung mga magulang nila naniwala sa buhay na Diyos na lumalang sa lahat, nandoon sa langit, na nagsalita sa kanila. Tapos tinuruan sila ng husto. Basahin natin ano ang naging sitwasyon nila. Basahin natin ang Deuteronomy 4:6 hanggang 8. Praise the Lord. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people.
For what nation is there so great, who hath God so nigh unto them, as the Lord our God is in all things that we call upon him for? And what nation is there so great, that hath statutes and judgments so righteous as all this law, which I set before you this day? Yan. So ang Diyos ang nagsimula ng kaayusan doon sa langit. May mga rules siya ginawa, may mga laws siya ginawa. Nung nilalang niya ang sanglibutang ito, tingnan mo kung paano niya binigyan ng rules ang universe. Each planet has its own speed, its own beauty, its own area of responsibility kung saan sila umiikot-ikot lang dyan, like the solar system. They are not being colliding to each other. Kasi siya naggawa ng rules na ganun ang mangyari. So it is being done perfectly, nicely, beautifully, wonderfully, and they're obeying His order. Kaya nagkagulo-gulo ang mga tao sa sanglibotang ito. Dahil, because of the corruption. Dahil sa corruption. Hindi na sumusunod sa batas. O kaya, gagawa man ng batas, gagamitin ng batas for evil. Yung tinawag nilang bend the law. Para lang i-justify ang mali, proteksyonan. Kaya, salot ang mangyayari sa ating bansa. Napaka-importante. Alam mo, nag-standby ako noon dyan sa law office ng mga abogado. Kasi yung mga abogado na yan, adjacent lang sa tinitirahan namin dyan sa San Pedro. Yung EDI Law Office, Europa, Dakanay, and Ilagan Law Office. So, most of my time nandoon na after my schooling, during my high school life. Standby ako doon. Alam mo, meron silang nakahang na malaking frame. Kasi abogado batas, kaya nga law. Tinawag silang lawyer kasi sila yung nakakaalam sa batas. At kung may mga kaso-kaso man, alam nila paano i-interpret yung batas, paano i-implement yung batas, at lahat-lahat na. Basta batas, sila yung nakakaalam. Kaya tawag sila lawyer. Pag mag-handle sila ng kaso, alam nila kung sino ang tama, sino ang mali. Pagbasa ko doon, ito palang law sa sanglibotang ito. Nag-originate talaga yan sa divine law. Diyan talaga ang pinaka-pundasyon ng batas sa universe o dito sa earth, palagyan lang natin, nagsimula sa divine law. Tapos nagsanga-sanga na lang yan. It depends sa mga sitwasyon. It depends sa mga applicable. Pero ang ugat niyan, pinakapuno ang Diyos. Gumawa ng batas for kaayusan, for order. So pag sundin mo yung law for order, peace and order, palagay natin, righteousness yan. Kaya, magpunta ka ng first world countries, bago sila na-develop, dumaan sila ng revolusyon. Pag may mga corrupt na nahuli sila ng mga prime minister, pinaka-top talaga, anong gawin nila? Pasukin nila yan doon sa o kaya hintayin nila maglabas doon sa opisina, alsahin nila yan. Itapon nila yan doon sa basura. Ganon sila yung bang tinatawag na pakita talaga nila. So kaya na-improve yung kanilang bansa. Takot na ang mga top officers of the land na gagawa ng katiwalian. Dito sa atin, halatang-halata na. Kung magsalita nga yung presidente natin, hindi na nga alam. Mag-istorya ng about sa mga maestra. Kasali na doong pagluluto ng pansit.
mag-istorya ng about ng oil matter, magpunta doon sa fertilizer. Wala na. Kumbaga pa, kulang na lang yan damputin, itapon doon sa basura. O, tingnan mo sa listahan natin. Ang pinaka mataas na gasolina, oil prices, top number 1, Philippines. Anong ginawa ng gobyerno? Sabi, excise tax, hindi na isingilin. Sabi niya, emergency, gawan nyo na ng batas para ma-apply na natin, para merong diskwento sa pagmahal. Maya-maya, natapos na yung batas. Sabi naman ng presidente, wait, i-analyze ko muna. Imbis i-implement na, gi-hold pa. So wala, taas ang taas yung ano natin. So ibig sabihin yan, kawawa ang ating bansa. Pinangunguluhan ng unrighteous na hindi marunong sumunod sa batas for the benefit of the people of the world o people of the Philippines. Kaya pray talaga tayo na dapat ang mangulo sa ating bansa para aangat tayo yung marunong kumilala sa batas. Palagay na lang natin, hindi talaga holy, hindi talaga godly. Pero, pag batas ang pag-usapan, rules ang pag-usapan, sumusunod. Praise the Lord? Oo, sumusunod. Then, bahala na ang Panginoong Diyos kung paano sila evangelize. Basta, following the law. Yan ang pinaka-importante. Hindi nag-violate sa law, hindi kayo binibend yung law. Kahit sa buhay natin, ang dami nating nalaman na batas ng Diyos. Pag hindi natin sundin ito, wala. We are not righteous in the eyes of God. We are unrighteous. So dapat din natin talaga i-observe ang lahat ng kanyang mga statutes. Sino man ang ayaw magsunod sa ginawa ng Diyos na kautusan na nakasulat sa Biblia. At kahit sa mundong ito na pinagmulan ang batas dito sa divine law, sino man ang magbabiolate, magkakaroon talaga ng negative outcome, negative effect. Ang dami ng mga abogado natin sa ating bansa na nagkahayag ng kanilang opinion sa katiwalian ng pag-handle ng ating presidente at ng ating gobyerno. Wala pa rin. Kasi sila ang nasa kapangyarihan. Kaya idulog natin ito sa nakakataas sa lahat ng mga presidente sa lahat ng bansa. Praise the Lord. Idulog natin ito. I-pray natin ito. Hindi ito basta-basta. Kasi naghahari na yung kasamaan at kalikuan na sila kasi ang nasa kapangyarihan. Ginamit nila ang kapangyarihan nila para baluktutin, proteksyonan ang mga gumagawa ng masama at kung maaari ikulong yung mga sumusuway sa kanilang kasamaan. So, prevailing. Yung wickedness, yung unrighteousness, yung kasamaan. Kaya, tingnan mo anong resulta ng ating bansa. Wala. Hindi kayang tulungan ang napakataas ng presyo. Ngayon, balita ko, tumaas na naman daw ang presyo ng langis. Super. So tayo, mga anak ng Diyos, of course, let us be obedient to the Word of God. Para ano mangyari sa mundong ito, still God is our refuge, provider, everything. But let us be concerned for our wider scope of mission. Hindi naman lang tayo ang kailangan maligtas. Ang ating buong bansa. So, i-pray natin ito. Kasi, importante yan. The Bible says, pray for all men. Hindi lang sa ating bansa, kundi para sa lahat. Tingnan natin anong magiging consequence pag sino mang mag-violate sa batas. Basa. Deuteronomy 28:1 and 2. Praise the Lord. And it shall come to pass,
if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Yan. Kung mag-obey, nandyan yung blessing, mag-overtake. If thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments. What are his commandments? For orderliness, for fairness, for goodness, at para sa kaayusan talaga. That the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth, and all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Ang Japan, kahit ang Japan, ipalagay na lang natin, spiritually, malayo sila. Kasi iba yung nila belief nila. Bakit hindi nila gi-embrace ang Christianity? Kasi yung traditional nila na practices, na namulatan nila, simulat sa Paul, ayaw nilang i-quit. Kasi napansin nila ang kay Lord Jesus Christ, all things shall pass away, remove all the old things na mali. Kanila, gusto nilang i-all together yon. Hindi man yun pwede sa harapan ng ating Panginoon Diyos. So, binitawan nila ang belief sa ating Panginoong Kristo. Nagpatuloy sila sa kanilang pamamaraan. Pero in terms sa pagsunod sa batas, sa rules sa kanilang bansa, kita mo. Kaya nag-progress sila, progressive sila, nag-prosper sila. Kahit walang mga tao sa traffic light, pag naka-red, hinto yan. Pag may mga tumatawid dyan sa lansangan, talagang hindi mo pwedeng hindi ka huminto. Kahit sa Canada. Minsan, nasanay ako dito sa mga nagbabiolate sa batas, kahit nakaapak ka na doon sa pedestrian lane, gaganon ka pa kasi magbulhot pa yung sasakyan, ikaw na lang magtakbo. O pagdating namin doon, may approaching na sasakyan, ako nasa magtawid na ako. Pinapauna ko yung sasakyan. Hindi mo talaga sila makonvince. Siguro isip nila, bakit mo ako paunahin? Maya-maya masagasaan kita, problema pa kita. Kasi ang batas doon, pag magkamali ka doon, sigurado talaga. Kawawa ka talaga. Ikaw talaga gagastos sa lahat. So, hindi talaga yan sila proceed. Unless ikaw muna ang mag-proceed. Hanggang makarating ka doon sa kabilang gutter, tsaka yan sila mag-move. Kasi ang batas nila, yan ang ginawa na batas sa kanilang bansa na bago ka makapasa ng driving doon, kabisaduhin muna yung batas. And you must observe the law para makapasa ka at hindi ka mapinalize. So, sa simple na batas, pag sinusunod kahit anong bansa, ayos, maganda. Dito, nakalagay na doon, huwag tatawid dito, makapatay ito, doon kayo sa overpass. Dito pa rin sa baba. Tapos, ang problema pa dito, pag makasagasa ka dito, kahit mali ng tao, o kaya nahulugan ka ng kung anong nahulog sa iyo, o nahulog ka, napahamak yung tao, di mo naman kasalanan, ikaw pa rin ang kakasuhan. Di mo na maintindihan ang batas. So kaya, napaka-importante yung tuntunin ng Diyos. Praise the Lord. Makikita natin. Sa panahon ni Joshua, as a successor of Moses, maganda yung pamalakad ng kanilang buhay. Joshua went into the land of promise to possess and to divide it among the children of God. It was so successful. But when Joshua died, wala na. Hindi na sumusunod. Kaya napaka-importante itong ating
spiritual na ministry, tayo na mga nabubuhay pa, ipasa talaga natin ito sa mga kabataan. Kaya tama, may spiritual retreat, may spiritual youth camp, may Sunday school sa mga maliliit hanggang sa mga young people. Bakit? Bakit kailangan natin mapasa? Para hindi mangyari itong nangyari kina Joshua, na after Joshua was taken by God, nagpahinga, nasundan ito ng henerasyon na hindi maganda. Yan ang dapat nating iwasan. Basahin natin yan. Judges 2, 6 hanggang 14. Praise the Lord. And when Joshua had let the people go, the children of Israel went every man into his inheritance to possess the land. And the people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord, and he did for Israel. And Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. And they buried him in the border of his inheritance in Timnath-Heres, in the mount of Ephraim, on the north side of the hill Gaash. And also all that generation were gathered unto their fathers. And there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which he had done for Israel. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and served Baalim. And they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods of the people that were around about them, and bowed themselves unto them, and provoked the Lord to anger. And they forsook the Lord, and served Baal and Ashtaroth. And the anger of the Lord was hot against Israel, and he delivered them into the hands of spoilers, and spoiled them, and he sold them into the hands of their enemies round about, so that they could not any longer stand before their enemies. Yan. Tingnan mo. Samantalang noon, during Joshua's days, yung Jericho, wall of Jericho, inikutan lang nila ng 7 times as per God instructed them what to do. Nag-collapse. They possess 5 nations of that place. Yung pag makarating na yung balita doon sa ibang mga hari, wala na sila. They are already painting. Nanghina na sila. How God was with them. Ito, after Joshua, namatay na si Joshua, may nag-arise na henerasyon na hindi nakakilala sa Diyos at sa mga magulang kung paano ginawa ng Diyos yung pagsama sa kanila. So, anong ginawa nila? They forsook the true God and they cleave to Baal, Ashtaroth, all manner of idols. So, ang puot ng Diyos sa kanila, dumating. And they were delivered into the hands of their enemies. They cannot stand. And they became slaves. Wala. Pahamak sila. Kaya, napaka-importante po talaga ang pagkilala sa batas ng Diyos. Praise the Lord. Napaka-importante. Batas man na maliliit, batas man na mga makalangit, ay lalo na. Ang batas na maliliit for the benefit of temporal. Batas na mga spiritual for the benefit of eternal. How can we keep the law of God, which is far deeper and more complicated, if we cannot do the literal law na ating pinapractice dito sa mundo? Kaya makita mo mga bansa, pag sumusunod sa batas na ginagawa ng kanilang Senado, ng kanilang mambabatas, at sinusunod, maayos ang pamumuhay. Tapos, paano pag-deal ng administrasyon nila sa mga tax na na-collect nila, kung paano ito binabalik na serbisyo, kung ginagawa ng kalsada, ginagawa ng lahat ng mga facilities for the public use. Doon, pag winter, kita mo na. Merong mga heaters doon, pasok ka lang doon para hindi ka manigas. Lahat yan. Ang mga facilities, ginagawa ng husto, inaayos ng husto.
Kaya napaka-importante. Ngayon, pag hindi sumunod, sigurado tayo sa spiritual, lalot na, curse ang mangyayari. Kung sa literal naman, ang ating bansa, mula sa ating gobyerno, hindi marunong sumunod sa batas ng kanilang ginawa, wala rin. Basahin natin. Curse ang darating. Deuteronomy 28 verse 15. Praise the Lord. But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments and his statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Yan. See? But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments and his statutes which I commanded this day. Say, gumawa ang Diyos ng commandments, statutes, for orderness, for righteousness, for goodness. Pag hindi nyo yan pinakinggan, giviolate nyo yan, then all these curses shall come upon thee and overtake thee. Magkakaroon ng disorderness, magkakaroon ng trouble, magkakaroon ng corruption, magkakaroon ng kaguluhan sa pamumuhay. Wala na. Walang proteksyon yung mga maliliit. Yung mga mayayaman, lalong naging mayaman sa kanilang pag-hoard. Yung mga mahihirap, walang boses na pakinggan at bigyan sila ng karapatan o benepisyo sa kanilang pamumuhay bilang citizen of that nation. Wala. Pero pag maganda ang pamamalakad, sa spiritual lalo't higit sa lahat, at kung ito pa ay magawa sa literal material, ay naayos po. Praise the Lord. Maganda ang pamumuhay natin. Kaya yan ang i-pray talaga natin. Ito, binibigay lang ng Diyos sa atin. Kasi tayo naman talaga din ang magboto pagdating ng election. Dapat marunong tayong pumili kung sino yung botohan natin. Markahan natin yung mga agtang. Kung ang Diyos nagmamarka ng agtang sa mga masasama para hindi na darami sa sanglibutang ito at hindi na mag-usurp o mag-upo sa office as having the authority to execute their wickedness, ay markahan natin yung mga agtang na mga mukhang yung na-bribe ba, yung mga tumanggap ng mga pera, yun ang markahan natin. Huwag tayo magpakabulag. Tapos, prayer tayo. Praise the Lord. Binigyan naman tayo ni Jesus ng pahintulot ng magboto according to our heart. So dapat, kung according to our heart, dapat basihan natin ang mga banal na salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng wisdom. So, kung ang ating bansa taliwas, ay hindi maalis yung curse ng ating bansa. Basahin natin. Psalms 9 verse 17. Praise the Lord. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Yan. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Lahat. Yun naman ang problema. Sumusunod nga sila sa batas na ginagawa nila, pero kung batas ng Diyos, hindi naman nila sinunod, wala din, pahamak din. Yan ang mahirap. Kahit gaano pa ka-progressive ang bansa, pero yung kanilang pamamalakad against sa divine law na pinakamataas, doon sila mapapahamak. Because they want to forget Him that is in heaven. Kahit gaano pa kaganda ng bansa mo. Pero hindi naman nababase sa Creator, nag-create sa lahat. Lahat ba talaga ng mga bansa may kinalalaman ng Diyos? Yes. Kahit anong reliyon pa nila, still God is the God of all nations. Bakit? Basahin natin. Psalms 86 verse 9. Praise the Lord. All nations
whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name. Yes. All nations whom thou hast made. Siya yung lumalang. Nalaala niyo yung why the earth composed of many nations? Because God did confound their language. Naalala niyo yung Tower of Babel? Na nagkaiba-iba ang lingwahe ng mga tao, hindi na sila magkaintindi. So nagkalat sila sa mundong ito to fill up the space of the earth. Then, nagrami. So God made the nations. Whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name. Mapalad ang bansa na kumikilala sa Diyos na nasa langit, lumalang sa lahat. Mapalad tayo. Praise the Lord. Kaya mapalad ang Pilipinas kung magkakaroon tayo ng leader na kumikilala sa batas ng ating bansa at lalot na sa batas ng Diyos. So, ang Diyos, sabihin mo, Pastor, yung bansa na yan, Islam man yan. Pastor, yung bansa dyan, Buddhist man yan. Pastor, yung bansa niyan, Taoism man yan. Pastor, yung bansa na yan. Hindi man sila kumikilala sa Diyos na nakasulat sa Bible. Meaning to say, they are not covered, they are not under the authority of the Creator. No. He is still the God of all nations. He is still ruling all kingdoms of the earth. Basahin natin. Psalms 113 verse 4. Praise the Lord. The Lord is high above all nations, and His glory above the heavens. Yes. The Lord is high above all nations, and His glory above the heavens. Tingnan mo yung mga Islamic nations. Unti-unti na silang nanaginip sa ating Panginoong Kristo. At si Lord Jesus Christ, iisa lang mensahe sa kanila. Pag magpakita si Lord Jesus sa kanila, in different places and in different personalities, lagay natin Middle East, mga die-hard Islam yan sila. Isa lang panaginip nila. Man in white clothings. Hindi nila makita yung muka. Anong mensahe? Isa lang. At ang nanaginip nito, the people who are in confusion in their own belief, and they are trying to seek if there is another way to find the true God. Mag-pray yan sila ng buong puso. Nasa confusion eh. Hindi nila maintindihan yung takbo ng buhay nila. Kasi nakita nila sa loob mismo ng sarili nilang reliyon, nandyan yung ungodliness, wickedness, nandyan na ang kasamaan. So they are trying to seek the true God. Yan, nanaginip sila. Tapos, isa lang mensahe, sinabi sa kanila ni Lord Jesus, I am the way, I am the truth. Nobody can go to the Father or to heaven except by me. Ngayon, naniwala na sila sa Bible, naniwala na sila kay Lord Jesus, and they absolutely depart from the wrong way of belief. Praise the Lord. So, ibig sabihin yan, bakit, Pastor, selected lang? The Bible says, whosoever will seek me with a whole heart shall find me. Yun lang na humahanap sa Kanya ng buong puso, makakasumpong sa Kanya. Praise the Lord. Kahit saan ka pang speedno, saan ka pang reliyon, basta buong puso ka, i-guide ka talaga ng, tingnan mo yung dito sa Book of Acts, si Cornelius, na nagpipray sa Diyos. Di ba? He was guided. Si Paul, tinawag ng Diyos. They were guided sa mga servants of God. Si Cornelius, kay Peter, si Paul, kay Ananias. Meron talagang gagamitin ng Diyos, basta buong puso. Then itong mga Islams, kasi malaki yung panaginip sa Islam kasi malaking impact yan sa kanila. Kaya tinatawag sila ng Diyos by dream kasi naniniwala yan sila sa panaginip. O di naliligtas sila, na-enlighten sila.
Nakumpara nila ngayon si Muhammad at saka si Lord Jesus Christ. Si Muhammad, immoral. Si Jesus Christ, banal. Si Muhammad, pinapatay niya yung mga, alam mo yung history ni Muhammad, kung ilang milyon ang pinatay niya ng mga non-Islams noon. Samantalang si Lord Jesus, nagliligtas. Praise the Lord. Doon sila naliwanagan. Kaya, still, God is the God of all nations and He is above all nations. At kung tutuusin, yung prayer ko kanina, lumabas na, kung ang kalangitan ang ating obserbahan, and let us put earth among them, He is just small as dust if it is, nandyan na siya sa entire universe. Kaya pala sinabi dyan sa Bible, lahat ng bansa sa sanglibotang ito, basahin natin sa harapan ng Diyos. Ano sila? Sige. Isaiah 40 verse 17. Praise the Lord. All nations before him are as nothing, and they are counted to him less than nothing and vanity. See? Halos wala. You cannot notice. It is no longer noticeable. If the earth is being put in the entire universe, hindi pa nga kayang ihayag ng mga scientists yung universe kung gaano kalawak. Ilagay mo yung earth dyan. Minsan, mayroong mga nag-post na, we live here. Meaning to say, that is the earth. Tapos, pag tingnan mo, wala, hindi mo na makita yung earth sa kalawakan ng universe. Kaya, all nations, in the sight of God, they are counted lesser than nothing. Kaya ang Diyos pa rin ang magpiprevail. Praise the Lord. Last verse, Isaiah 40, verse 15. Praise the Lord. Behold, the nations are as the drop of a bucket, and are counted as the small dust of the balance. Behold, he taketh up the isles as a very little thing. Yan. Sige daw, maglagay daw tayo ng dust sa timbangan. Kung makaikot ba yan ng, nakalihok ba na? Yung mga timbangan ngayon, pag 1 kilo lang yung ilagay mo, hindi mag-detect. Kasi kailangan talaga heavier than 1 kilo. Ang dust pa kaya, makamove yan. Merong mga timbangan ngayon, very sensitive, yung maliliit na digital. Lagyan mo lang ng isang toothpick, imi-measure niya, 1 gram. How about dust? Oh, bakit walang gold sa sanglibotang ito na tinaguri ang 100%? Ang pinaka-pure talaga na gold is 99.9. Kasi may dust yan eh. But dust is no longer be weigh. Hindi na yan ma-weigh. Oh, imagine. Behold, the nations are as a drop of a bucket. Isang tulo lang. And are counted as the small dust of the balance. Grabe. Behold, he taketh up the isles as a very little thing. Kaya, therefore, sa buhay natin, let's pray together. Righteousness exalt a nation, but sin as a reproach to any people. That is why Philippines are suffering reproach. Totoo lang. Kinukutya na tayo ng ibang bansa. Sa totoo lang, napapahiya na ang mga Pilipino sa ibang bansa. Pag maglinya ka sa mga immigration doon, sabihin nila, are you Filipino? Kantsawan ka nila. O, dito ka, flood control. Wala na, nabansagan na tayo. Reproach. Dahil sa kasamaan ng ating administrasyon, ng ating leader. Kaya kung yung leader masama at hindi nakipag-cooperate ang nagkasabwat, hindi nagkasabwatan yung mga bababa, mapipigilan yan. Kaso wala, damay eh. From the top to the bottom. Kasi, bayad. Yan ang i-pray natin na hindi na tatagal. Magkakaroon din tayo ng righteous leader. Praise the Lord, na marunong kumilala sa batas, marunong sumunod sa batas.
Only God knows whom He will put. Siya lang nakakaalam. I-pray natin yan. At least may wisdom na tayo. At ilagay din natin yan sa spiritual natin. Tayo, number one, sumunod sa divine law. Kasi ang benefit nito, lasting. At kahit saan man tayo pupunta, madali lang natin sundin ang batas sa sanglibotang ito. Dahil meron na tayong higher understanding and wisdom sa totoong Diyos na lumalang sa lahat. Kaya napakadakila ng ating Panginoong Diyos. Wherever we may be, let us shine. No? Liliwanag tayo. Let us pray that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Yung word lang na honesty, that is free from corruption. Honest ka eh. Praise the Lord. Kaya pray natin. Ang ating bansa, maawa naman tayo sa ating kapwa Pilipino na nagtitiis ngayon sa sanglibotang. Kahapon, nag-pass by ako dyan sa palengke. Bumili lang ako ng mga lamas. Ang bibig ng mga tao. Hirap. Wala na. Saan na patungo yung ating bansa? Magtanom na lang tag kamuti, magtanom na lang tag lagot mon. Lisod na kayo ang kinabuhi. Taas na kayo ang presyo sa tanang palaliton. Ang mga tao, kung mahimo, magbaktas na lang. Bisag na kay Pajero, na kay Everest, na kay unsa din ang imong sakyanan. Unsa man nimo na? Kung nagdugang og 20 pesos, sa ato pa 140 na ang presyo sa diesel. 100 plus na po siguro ang gasoline. Kahapon, pumunta ako sa downtown kasi gi-assist ko yung kakasalin doon sa Mindoro. Gi-prepare ko yung pagpa-type tapos gipa-LBC. Ano nangyari? Yung 500 na tinubil ko, sabi ko, bakit hindi kumilos yung ano ko? Paano? 4.8 liters lang, 500. Siguro pag magtaas pa ngayon, yung 500 mo, 3 liters na lang. Ano yung 3 liters? Hindi ka na makabalik yan. Punta ka ng downtown. Ang downtown, ilang kilometer yan. Balik ka pa. Wala na, short na. So, kaya, we suffer this consequence because of the outcome of evil leader. Masamang leader. Talagang, marireproach talaga tayo. The question is, how long we shall have these reproaches? Hindi sa pagmamalaki ng dating presidente natin na nasa dahig ha. Pagpunta ako ng Malaysia, anong bukang bibig ng mga Chinese doon? Pastor, can we borrow your president? Even one day only. Because we have heard how he made his administration in your country. We salute him. And every speech that he used to make, we never stop listening to him because his speeches is no nonsense. Malaman daw yung kanyang mga speeches. Natututo rin daw sila. Chinese yan ha? Chinese na Malaysian. Tapos kinukutya nila yung sarili nilang leader. Najib mo yan. Our Prime Minister Najib, very corrupt. The money of the government, kinuha niya. Corrupt daw masyado. Kaya, reproach. Kaya i-pray natin ang lahat. Mingi tayo ng tulong sa Diyos. Then let us look to ourselves to be obedient sa commandments ng Diyos. Praise the Lord. At least, di tayo iwanan ng Diyos. Ano mang mangyari sa mundo, itong global crisis, still, we have God to defend us, to protect us, to supply our necessities, and to cause us to survive in this crisis. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.